mga kabayan, this is MJ, UFW vlogger here in Hong Kong. But now, I'm not in Hong Kong. Kasi nagbakasyon po ako mga kabayan. Nandito po ako sa amin sa Bohol. Napansin nyo yung ating background natin. Naglalakad po ako ngayon mga kabayan kasi gusto ko lang mag-walking. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin ba sa umaga. Umuwi ako last Sunday. Tapos babalik din po ako this March 14. So 2 weeks lang po ako dito mga kabayan. And this is my last week here in the Philippines. So, umuwi ako kasi gusto ko dito i-celebrate yung aking birthday. And then, gusto ko rin makasama yung family ko. And of course, gusto ko na i-process lahat ng mga papers ko. So, alam nyo naman, nasi-share ko sa inyo yung HSS, diba? Pero sa totoo lang, hindi ko pa talaga alam kung ano pong nangyayari sa HSS ngayon. Bibigyan ko na lang kayo ng konting update kasi merong nangyayari sa HSS ngayon. Hindi ko namin alam kung bakit. Wala kasing update from USE. Yung last update ni USE is yung November 16 pa. Last year pa yun, 2025. Yun lang. Tapos ilan na? December, January, February, March na ngayon. 4 months na walang update mula kay USE. Wala ring new videos. So, when it comes to HSS, hindi pa naman natatanggal yung program. Pero, yun nga, kahapon, last week, wala kaming discussion. Kasi yung namin, yung sa module, yung topic namin is about RAI. R-A-I. Wala siyang discussion. Tapos, yun lang ang topic namin that week, last week. Merong bali-balita kasi, nagkaroon daw ng strike sa Finland. Sa mga practical nursing yata. I'm not sure lang kasi yun lang yung usap-usapan sa GC. Nagkaroon daw ng strike kaya walang masyadong walang discussion or I don't know kung related ba siya. Pero yun nga yung sabi-sabi sa GC. Tapos last week pa namin hinihintay yung magiging discussion namin o discussion schedule namin for this week. But until now, wala. Tapos, chinat ko na si Ope sa WhatsApp. Sabi ko, Ope, meron ba kaming discussion schedule? Kasi kung meron, sana makita na namin para na sa ganun. If hindi namin kaya yung time, pwede naming maswap agad. Pero, sinin lang ni Ope, Ida, tapos hindi siya nag-reply. Kaya ngayon tuloy, sa GC, talagang wala kaming alam kung anong gagawin namin kasi wala kaming schedule. Hindi namin alam kung ano yung time namin. So, anong gagawin? Ako rin, naghanda lang ako ng topic for Kiskostolo Uksi. Pero yun lang, wala. Hindi ko alam kung ano yung time ko eh. Tapos napansin din namin na si Ole, siya yung parang nasa IT ba? Siya yung nag-check ng mga grade. Hindi pala siya nag-check ng grades. Parang siya yung nagsiset ng schedule ba sa discussion, may mga problema sa discussion, yung mga time, pwede niyang i-change yun, or may mga problema sa site, siya yung nag-fix. Parang sabi sa GC, parang wala na din daw si Ole. Tapos, sa ibang group chat din, walang update yung kanilang mga OPE. Tapos, sa group chat namin sa WhatsApp, si OPE Terke, OPE Sara, tapos OPE Ida, I'm not sure kung yung isang Ida, meron kasing Ida at Ida. Yung si Ope Ida, hindi rin nagpaparamdam. So dati, sobrang daming mga teachers niyan. Ngayon, sila na lang natira. Hindi ko alam talaga kung ano nang nangyayari. But anyway, sabi ko nga sa sarili ko na enjoy ko na lang yung vacation ko. Dito ako nag-celebrate ng birthday. So, i-share ko sa inyo kung anong ginawa ko sa birthday ko. And then, lagyan ko na lang ng voice over. Tapos, yung mga ginawa namin ng mga friends ko. So, mga kabayan, if you have questions about HSS, ilagay nyo lang sa ating comment section kasi maghahanap ako ng mga update sa mga kasama ko para masagot ko yung mga tanong nyo. So, eto na. I-share ko na sa inyo kung anong nangyayari sa aking vacation. Ito pala yung first day ko sa bahay. Tapos, nagulat ako. Ang dami pala silang, mga alagang aso. Ganyan. Diyan po yan sa backyard po namin mga kabayan. So, ayan. Na-miss ko talaga yung buhay probinsya. Tapos eto naman, yung kasama ko yung mga kaibigan ko. Nag-arcade kami. Wala talagang magawa. Kahit matatanda na, pero sinubukan ko pa rin na mag-arcade.
Sobrang nag-enjoy talaga ako yun mga kabayan. Kasi as in, na-miss ko talaga yan sa amin sa Bohol. Tapos ito naman mga kabayan, katabi lang yan ng arcade. Nakita namin, sabi ng kasi kaibigan ko na, try nga natin to. Yun, kaya nag-enjoy din kami dyan. Kasi first time ko makahawak ng ganyan. Tapos mukha namang masaya yung mga kasama ko. Kaya sabi ko, sige okay na lang to. Matagal kami hindi kasama ng mga kaibigan ko, mga kabayan. Mga 14 years. Wala yung mga kasama ko nung nasa Peanut Kisses pa ako nagtatrabaho noong 2012. At hanggang ngayon, magkaibigan pa rin, nag-uusap pa rin, at madaling matawagan, madaling ma-message. Kaya every time talaga na umuwi ako, sila lagi ang kasama ko. So imagine nun, 14 years na kami magkaibigan, pero nandyan pa rin sila until now. Kung gusto niyo pong itry yan mga kabayan, nasa Altoras Mall lang po yan, 4th floor. Ang nabayaran ko po dyan ay 600 kasi tatlo kami. Ito naman yung birthday ko nung March 7. First time ko pong na-try dyan. Nag-rent po kami ng isang room. Tapos, yan, kasama ko yung nephew ko at saka yung isa kong kapatid. Ito naman ang March 6, kasama ko nag-dinner yung makasama ko noon sa Peanut Kisses, first company na pinagtrabahuan ko dati. Dito na po mga kabayan, nasa BQ Mall lang po yan, sa isang, parang pambata. Pero pwede rin kasama yung mga matatanda dyan, play with the kids, ganyan. Sa top floor po yan ng BQ Mall. Sobrang enjoy ko po dyan, kasama ko yung nephew ko. Ito po mga kabayan, nung March 3 po yan, sabi, meron pong blood moon. Kaya pinanood ko po talaga siya sa KFC. At ayan nga, nakita ko first time. Ito naman, first time ko nakatry ng electric massager. Kaya ayan, ang sarap pala sa pakiramdam. Wala akong magawa. Nagbayad ako ng 100 for 30 minutes na session. Kaya sinulit ko na talaga. Masarap sa pakiramdam ha. Ang sakit ng likod ko pa naman that time. Ano din yan, nasa top floor din yan ng BQ Mall. Katabi lang yan ng, Kids World bang tawag dyan? Nakalimutan ko. So, hello mga kabayan. So, ngayon ay last day, last night, ko na po dito sa aming hometown. Kasi tomorrow po ay aking flight na po pabalik ng Hong Kong. Nakapag-impake na rin po ako. And naisipan ko na mag-jogging muna. Kaya lumabas muna ako. Gusto ko magpapawis. Kasi ito na po yung last na jogging ko. And then, tomorrow, back to the reality naman. Sa Hong Kong na naman ako. Magtatrabaho na naman ulit. But maganda kasi Sabado tomorrow. And syempre gabi na ako na makauwi niyan sa bahay ng amo ko. Tapos the next day is Sunday, which is my day off. Sabi ko talaga yun sa amo ko kasi para hindi ako masyadong ma-pressure ba na unlike kapag bumalik ako ng weekdays, the next day is trabaho agad. So sabi ko sa amo ko, baka pwede na isabado na lang. Para the next day is off day. And makapag-relax kahit papano. Linis-linis lang ng konti sa bahay. Tapos the next day is off day. So mga kabayan, ito po, ginather ko talaga lahat ng mga ginawa ko this past 2 weeks. I-share ko po ito dito sa akin channel. So hopefully you can watch it. And of course, thank you so much for watching my YouTube videos. And see you in our next vlog.